Ano nangyari kay King Saul? Dahil sa kanyang selos kay David. Kasi yung mga babae sa Israel gumawa ng kanta para sa kanya, yung kanyang jealousy ay naging murderous. Pinursu niya si David kasi gusto niyang patayin si David. Hanggang sa kakapurso niyang mapatay si David, eventually, si Saul mismo ay namatay din. But, watch this. Pero kahit na si David, ang anointed at that time, he never forced his way to his throne. Hindi niya puwenersa na mapunta siya at maging hari kagad siya. Nirespeto niya ang sovereignty ng Diyos. Inonor niya ang authority ng Israel. Pinagkatiwalaan niya ang timing ng Panginoon. Wag na wag nating mamadaliin yung bagay na gusto nating makuha. Kasi sa tamang panahon, everything is made beautiful. Ang sabi ng scripture, in its time. Sa tamang panahon, makukuha mo yan. Sabi mo sa katabi mo, pray ka lang, makukuha mo rin yan. Ang ganda ng puso. Kaya pala, ang sabi ng scripture, hindi ako tumitingin sa panlabas, kundi sa kanyang puso. Bakit? Napaka-genuine ang puso ni David eh. In fact, napaka-genuine ang kanyang puso, na even in the New Testament, ang sabi ng scripture, sa isang preaching ni Apostle Paul, sa Acts 13, verse 22, and when he had removed him, he raised up for them, sino daw? David. So nung tinanggal si Saul, ang ni-raise up, sino? Si David, to whom also he gave testimony, and he said, watch this, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Kaya pala, ang puso ni David ay genuine, kasi gusto niya at ginagawa niya ang kalooban ng Panginoon. How many among you admire, inahangaan niyo ang puso ni David at gusto niyo magkaroon ng ganitong klaseng puso? Taas nga po ang kamay, real quick. Amen. How I wish, masasabi din, pagka wala na tayo at magkaroon siguro ng Bible, si Kyle, a woman after God's own heart. Si Stephen, a man after God's own heart. Grabe, no? Para sabihin na ang iyong puso o ikaw ay malapit sa puso ng Diyos. Wow! What an honor of a lifetime. Correct? Pero hindi porket si David, ang man after God's own heart, ay perpekto na siya. Nagkamali at nagkasala pa rin siya. Kasi ang sabi ng scripture, nung siya ay nag-grows in strength at nag-grows in fame, one day, after 15 years, siya ay naging hari ng Israel. So yung kanyang mga responsibility dumami. Nung una, ang kanyang responsibility lang maging shepherd. Next, ang kanyang responsibility, maging grab driver. Food panda, maghatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Ang next na naging responsibility niya, patayin si Goliath. Correct? Iba-iba ang kanyang responsibility until siya ay naging king of Israel. Palapakan natin ang Panginoon. And I don't know what happened. I don't know what happened. Pero ang sabi ng scripture, one day o one night, habang ang buong Israel ay nasa labanan, what's this? Si David ay nagpaiwan sa kanyang bahay. Ulitin ko ulit. He was a king, pero nung time na nasa gera ang buong Israelites, si David ay piniling maiwan sa kanyang bahay. What happened there? Nung gabi na yon, lumabas siya sa kanyang balcony at may nakita siyang babae na naliligo. Babae na nagte-take a bath na ang pangalan ay Bathsheba. Amen? Nagte-take a bath, ang pangalan ay Bathsheba. Pinatawag niya si Bathsheba, sinipingan niya kahit may asawa si Bathsheba at nabuntis si Bathsheba. He failed. David, a man after God's own heart. Si David na pure ang puso. Si David na malapit sa Panginoon. Nagkasala ng malaki sa harapan ng ating Panginoon. Nung nabalitaan ito, nung ito'y nireveal ng Lord kay Prophet Nathan, kinausap ni Prophet Nathan, si King David, kinonfront siya sa kanyang kasalanan, but thank God, si David nagrepent sa ating Panginoon. And then sinulat niya ang Psalms 51 verse 10. Everybody read this with me. Create in me a new clean heart, O God, filled with clean thoughts and right desires. Sa ibang translation, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Now hold on. How did it happen? Nang isang 15 years old boy na sinabihan ng Bible, hindi ako tumitingin sa panlabas na appearance kundi sa kanyang puso. Kasi ginagawa niya ang kalooban ko. How come na ang isang David na sinabihang a man after God's own heart? It's the same David na nananalangin, Lord, palitan mo ang aking puso.
Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. What happened to his heart? Ano ang nangyari sa kanyang puso? Puso na hinahangaan, puso na malapit sa Diyos, ngayon puso na gusto niyang papalitan dahil sa kanyang pagkakamali. Hindi ba ganito ang istorya natin, mga kapatid? Marami sa atin ang nagsimula na pure. Pero unti-unti, habang tumatagal, natitempt tayo na mag-focus hindi sa pinapagawa ng Panginoon, kundi sa mga bagay na nararanasan natin sa ating buhay. Posible nga kaya, mga kapatid, na minsan sa ating paglilingkod, sa ating pagsisimba, na nung una ang focus natin ay laging nasa Panginoon, pero ngayon ang focus natin, ano ang mga ginagawa ko? Ano ang mga dapat kong gawin sa ministry? Ano ang mga laman ng aking kamay? Ano ang mga tools na meron sa akin? Mga kapatid, tatandaan po ninyo ito. Your heart will always regulate your hand. Kapag tama ang puso, magiging tama ang iyong mga ginagawa. Dinidiktahan ng iyong puso ang gagawin ng iyong kamay. Your hand and your heart is connected to each other. Nakakatakot, mga kapatid, kapag ang kamay natin ay punong-puno ng responsibility, pero ang puso natin ay empty mula sa ating Panginoon. Watch this. Si David, nagsimulang shepherd, walang masyadong responsibility. Pero habang tumatagal, na siya ay napopromote, na siya ay sumisika, na siya ay nag-grows in strength, na siya ay napunta sa palasyo, puno ang kanyang kamay, pero ang puso niya gusto niyang papalitan. David has a full hand, but empty heart. Worn out ang kanyang puso. Nagkamali sa harapan ng ating Panginoon. If you got full hands and worn out heart, you are in trouble. Kapag ang kamay mo punong-puno, pero ang puso mo ay tuyot na tuyot, you are in trouble. Kapag ang kamay mo nakataas pag nagpupuri, pero wala ang puso mo sa iyong pagpupuri, you are in trouble. Dinadaya lang natin ang ating sarili, mga kapatid. Kapag busy tayo sa mga responsibility natin, pero nakalimutan nating ilapit ang ating puso sa ating Panginoon. Kasi anumang ginagawa ng puso mo ay connected sa ginagawa ng kamay mo. It's possible to look whole on the outside but broken on the inside. Kahit malakas, may breaking point. Kahit malalakas, kahit tatay, may limitation. Kahit nanay, ay may limitation. At minsan, kapag tayo ay hindi naging aware na alagaan ng ating puso, posibleng maging outlet ng iyong brokenness ay yung pamilya mo. Ang maging outlet ng iyong brokenness ay yung anak mo at asawa mo. Nagiging irritable at magagalitin tayo minsan because we don't want to admit that our heart is not okay. Kaya napakahirap minsan maging pastor, maging leader, maging nanay, maging tatay kasi mahirap aminin that you are also broken from within. Bilang tatay, punong-puno ang kamay mo ng responsibility, pero ang puso mo ay tuyong-tuyo. Ang iyong kamay ay punong-puno ng mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, pero sa totoo lang, you are dying on the inside. Katulad ni David, a man after God's own heart, hinangaan sa kanyang puso, pero marahil sa dami ng kanyang responsibility, nakalimutan niyang alagaan ng kanyang puso. Kaya sabi niya sa Psalms 51, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. For I know that my hands are full. At kung gusto ko na magawa ang pinapagawa mo at manatiling full ang aking kamay, hayaan mong kung paanong puno ang aking kamay, dapat puno rin lagi ang aking puso. And I will illustrate it to you this way, mga kapatid. Kasi tayo, bilang nanay at bilang tatay, napakarami nating mga responsibility sa ating buhay. Pero ngayon, God wants you not just to focus on the responsibilities in your hand, but to guard and take care of your heart. Is as a father, as a mother, napakahalaga that we know how to regulate, we know how to take care of our heart. Ang nasa kanan po natin ngayon, mga kapatid, ay yung ating puso. Ang nasa kaliwa naman ay yung ating mga kamay. Alam mo si David, nung nag-i-start siya sa ministry, nung siya ay inanoint ng Panginoon bilang shepherd o bilang king, wala siyang masyadong responsibility. Meron lang siya puso. Tama? Bakit? Ang sabi nga ng Lord, di ba? Hindi ako tumitingin sa panlabas na appearance, kundi ang aking tinitignan, ano daw? Puso. Ibig sabihin, ang puso ni David, kompleto, puno. Pero habang tumatagal, na siya ay binibigyan ng mga responsibility, na siya ay lumaban kay Goliath, na siya ay nagdala ng cheese bread sa kanyang mga kaibigan. Ang problem natin madalas, mga kapatid, pag dumadami ang ating mga responsibility, pino-pour out natin yung ating puso, correct? Hindi naman po pwedeng gumagawa ka ng responsibility mo na hindi mo binubuhos ang puso mo sa anumang bagay na ginagawa mo. Nung nagsisimula kayong mag-asawa, punong-puno ang puso mo, wala pa kayong masyadong responsibility. Nung nagse-celebrate pa lang kayo ng first months, mahal na mahal mo siya, punong-puno ang puso mo, at dahil wala ka pang masyadong responsibility, lahat ng monthsary, may date kayo.
Nung nag-enroll ka pa lang sa school, excited na excited ka, bago pa ang uniform mo, bago ang mga school supplies mo, wala ka pang masyadong responsibility kasi grade 1 ka pa lang. At sinasabi ng teacher natin, o gawin nyo to, assignment natin to, kaya binubuhos mo ang puso mo sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa business mo, hanggang sa punong-puno na ang iyong mga kamay ng responsibility na nakalimutan mo, teka lang, wala na nga pala akong puso para sa aking ginagawa. Ang nangyayari, buhos tayo ng buhos sa mga responsibility natin, binubuhos natin ang lahat sa ating mga anak, ibinubuhos natin lahat sa ating asawa, binubuhos natin sa ministry, binubuhos natin sa negosyo, pero nakalimutan nating alagaan ang ating puso. Ang kalendaryo mo punong-puno, pero ang puso mo empty. You have to guard your heart and replenish. Every time na ikaw ay may responsibility, every time pinopromote ka ng Panginoon, every time na dinadagdagan ng Lord ng responsibility, at pumupunta ka sa bagong season, every time na nagkakaroon ka ng bagong tools. Si David, ang una niya lang tool, sling, yung tungkod. Nung naghahati siya ng pagkain, hawak niya? Plastic bag. Dalawa na tools niya ngayon. Yung tungkod, yung plastic bag. Pagkatapos ito, nilabanan niya si Goliath, ang tools niya? Yung slingshot. Nung siya'y naging hari, nagkaroon siya ng sword. Nagkaroon siya ng crown. Iba-ibang season, iba-ibang tools. Pero hindi niya kinalimutan yung kanyang pagiging shepherd. Dala niya lahat ng tools. Ang dami niyang responsibility. Shepherd siya, delivery boy siya, king siya, tatay siya. Pero nakalimutan niyang i-replenish ang kanyang puso. And many of us, watch this. If your hands are full and your hearts are worn out, it's a dangerous place to live. It's very dangerous. Kapag ang kamay natin ay punong-puno, pero ang puso natin ay walang laman. Mga kapatid, gusto ipaalala sa atin ng ating Panginoon ngayon, alagaan mo ang iyong puso. Kung gaano kapuno ang kamay mo, dapat ganon kapuno ang puso mo. Hindi po pwedeng marami kang schedule, marami kang activity, pero ang puso mo ay hindi mo nire-replenish. Kaya napakahalagang umaating ka sa church, gaano ka man ka-busy. Napakahalagang nagbabasa ka ng Bible, gaano ka man ka-busy. Wag mong kakalimutang manalangin, gaano ka man ka-busy. Kasi every time na nagbibigay ka sa business mo, nagbibigay ka sa pamilya mo, nagbibigay ka sa ministry, nauubusan ka sa puso mo. Kailangan mo siyang i-replenish. So every time you come to church, you read the Bible and you pray. Your heart, through His presence, are being filled. Yung emptiness, yung kakulangan, yung pagkasaid, ay pinupunan ng ating Panginoon. Buti pa, yung ating mga gitara minsan nakatono, pero yung puso natin, wala sa tono. Napaka-busy natin madalas na wala na tayong time para ipahinga ang ating mga puso. At magtataka na lang tayo, how did I get here? Dati ang punong-puno ng puso ko, excited na excited ako sa ministry, lagi ako maaga sa ministry, lagi ako nagsisimba, linggo-linggo, pero sa dami ng responsibility, sabi pa nga natin, Lord, pagpalain mo ko. Lord, i-bless mo ang business ko. Lord, sana magkaroon ako ng sari-sari store. Para magkaroon kami ng pang-araw-araw na panggastos man lamang. Nung nagkaroon ng sari-sari store, pinalaki ng Lord ang sari-sari store, in-invite mo sa church, ate, punta ka sa church, ay hindi ko masara yung tindahan ko kasi sayang naman yung bibili. Buti pa yung bibili, inasikaso, yung nagbigay ng tindahan, nakalimutan. Tapos magtataka tayo kung bakit palang worn out, pagod, overwhelmed, busy, walang ligaya, walang passion, tinatabang sa ministry at tinatabang sa mga bagay na para sa Panginoon. I get this all the time. Pastor, lagi ako nagsisimba, pero bakit ganon? Parang ang puso ko tuyong-tuyo. Para akong dry na dry. Pag inaaya mo sila, Pastor, pasensya ka na. Busy talaga ako. Naalala ko yung cellphone ko these past few days kasi ang tagal na namin cellphone to ni Jenny. Nag-a-alarm siya sa akin. Sabi niya, internal storage is dangerously low. Grabe, cellphone lang, dangerous. Parang kakabahan ka talaga Ano ba mangyayari? Kasi gumagana pa naman yung cellphone ko, pero nagwa-warning siya sa akin na kapag hindi mo binigyan ng attention ito, pwedeng yung dating gumagana, hindi nagagana, at huwag kang magtataka kung hindi na siya gagana kasi nag-warning siya. And minsan, habang nagdadrive tayo, nakikita natin yung fuel natin, sinasabi na mag-empty na ang fuel mo. Kailangan mo na magpagas. Umaandar pa rin ang kotse, pero nagwa-warning siya, pag hindi mo binigyan ng atensyon, ititiri ka niyan. You will only go so far and it will shut down. Huwag mong ipilit. Huwag mong puwersahin na umandar pa rin with an empty heart. You cannot minister with an empty heart. You cannot preach with an empty heart. You cannot worship lead with an empty heart. You cannot minister to somebody with an empty heart. You have to replenish your heart and guard your heart. Sabi mo, check your heart.
Bakit dangerous mga kapatid? Kasi kapag ang kamay mo ay punong-puno ng responsibility, pero ang puso mo ay said na said, para lang mapunan yung puso mo, gagawa ka ng paraan para mawala. Nagdi-distress tayo minsan. Dahil sa dami ng responsibility, stress ka na. Ako lang yata dito na-i-stress pa. Minsan sa dami ng responsibility, nai-stress ka, correct? At dahil nai-stress ka, minsan di mo kinukuha sa Word of God, hindi ka nananalangin, wala kang devotion sa Panginoon, sa tayo bumabaling? Pornography. You are drinking yourself to death. Lasing-lalasing ka na, ayaw mo pa huminto. Bakit? Stress ako eh. We fall into vices. Mas pinipili pa natin yung casual sex. Because we're so stressed. And we need somebody to fill in. Nakala natin, yung kapartner natin ang makakapagbigay at makakapagpuno ng bagay na ibinuhos na natin sa iba. But only God can fix your heart. Only God can replenish that what was lost in your heart. You have to check your heart again. Dito kasi sa mundong ginagalawa natin, pag masyado kang busy, hinahangaan ka. Pasinin nyo sa opisina ninyo, wag mo kayo istorbohin, busy ako. Ay, napakasipag. Bakit? Ang daming responsibility. May kilala mo ba kayo, busy pero hindi productive? Punong-puno kasi ang kamay, pero ang puso walang laman. Ina-admire ng mundo na kailangan marami kang ginagawa. Pero ang pinapaalala ng Panginoon, habang dumadami ang responsibility mo, dati nagsimula ka sa tungkod, ngayon may corona ka na. Huwag kang magpa-overwhelm sa responsibility na nakalimutan mo ang puso mo na ilapit mo sa ating Panginoon. Kasi kung hindi mo i-ignore, mababa na ang laman ng puso mo. You will only go so far. Magsha-shutdown yan. Ititirik ka niyan. Ayaw nyo naman siguro magkaroon ng pastor na punong-puno ang schedule pero walang puso. Ayaw naman siguro natin na magkaroon tayo ng mga church leaders na punong-puno ang schedule pero wala na ang kanilang puso sa kanilang ginagawa. Nakataas nga yung kamay pero yung puso hindi naman nakasuko sa Panginoon. No wonder sabi ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. And maybe, just maybe, David was saying, Lord, I'm so overwhelmed with responsibilities. Yung kakulangan sa akin, nahanap ko kay Bathsheba. I fall into sin because I failed to take care of my heart. Ang sabi ng scripture sa Proverbs 4 verse 23 rather, guard your heart above all else. Everybody read that with me. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Everybody say, above all else. Alagaan mo ang iyong puso above all else. Ano ibig sabihin ng above all else? It communicates priority. I-prioridad mo ang pag-aalaga ng iyong puso. Make sure na habang nilalagyan mo ang kalendaryo mo ng responsibility, make sure na ang iyong puso ay nire-replenish mo ng Word of God. Make sure na ang iyong puso ay inaalagaan mo. Above all else, prioritize guarding your heart. Because your heart is the truest expression of yourself. Yung puso mo, yan talaga yung ikaw. Marami kang personality. You're a person with many hats. Shepherd ka na. Grab delivery driver ka pa. Harp. Tumutugtog ka, musician kasi David musician din. You are a warrior. And also you are a king. Ang dami mong responsibility. Pero alagaan mo ang iyong puso. Kasi marami kang responsibility pero iisa lang ang iyong puso. Always guard your heart. Kaya in fact, sabi ni Jesus, di ba, deny yourself, take up your cross and follow me. I believe with all my heart, ang sinasabi ng Lord sa atin, kung gusto mo talaga ng self-denial, kailangan yung puso mo mabantayan mo eh. Kasi kapag ang puso natin na hindi natin binabantayan, we will fall into series of mistakes and failure. Moral corruption. We will perverse our heart, our behavior. Mawawalan tayo ng pananampalataya. Mag-focus tayo sa materialism. Mag-focus tayo sa pride natin. At pinupuno natin yung puso natin ng trash, ng basura. At hindi po ako basurero, pero ang alam ko lang, maliit man ang basura o malaki, basura pa din yan. The only way for you to take up your cross and follow Jesus is to guard your heart. Kasi ang sabi mismo ng ating Panginoong Hesus, for where your treasure is, there your heart be also. Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Your heart is very important. Take care of it. Huwag ka magpa-overwhelm sa dami ng responsibility bilang nanay. Huwag ka magpa-overwhelm sa responsibility bilang tatay. Tatay ka na, may sideline ka pa.
Ikaw pa minsan maghuhugas ng pinggan, ikaw pa minsan magliligpit ng ganito, ikaw pa maghahatid sa mga anak mo, pero kahit gaano ka kabisi, huwag mong kalimutan ang iyong puso. Nagsimula kayo, isa lang ang branch ng inyong negosyo, lagi ka pa nagsisimba, 7 na ngayon. Pinagpala ka ng Panginoon, saludo naman tayo sa Panginoon dyan. Pero kapag punong-puno na ang iyong kamay, pero ang puso mo ay empty, darating ang araw, meron kang 10 branches, pero walang-wala ka na sa iyong puso. 10 ang inyong branches, pero ang puso mo ay tuyot na tuyot sa Panginoon at sasabihin mo pa rin, bakit ganon? Success doesn't feel successful. Bakit ganon? I'm full but I'm not fulfilled. Why? Because you failed to guard your heart. Above all else, it will become the wellspring of your life. Bantayan po natin ang ating puso. And in fact, if you are here for the first time, at hindi mo kilala ang ating Panginoong Hesus, ang pagtanggap nga sa Panginoon ay nagsisimula sa puso. Papasukin mo siya. Marami sa atin pinalabas na si Lord sa puso dahil ang dami nating nilalagay dito na mga schedules natin and business natin. Buti pa yung ibang bagay may schedule pero si Lord wala. Ang sabi ng scripture, Romans 10:9, and I will end with this, if you openly declare, Romans 10:9, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart, everybody say, believe in your heart. Believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Whoa! That's how powerful your heart is. Dito nagsisimula ang relasyon natin sa Panginoon that when we believe in Jesus Christ, you will be saved. Guard your heart, kapatid. Bantayan natin ang ating puso. Mga kapatid, let me just encourage you, wag lang basta tanggap ng responsibility. Tanggapin mo ang sinasabi ng Panginoon. And lagi ko ito sinasabi sa lahat ng kinakasal ko. Don't be so caught up with your business na mawawalan kayo ng panahon para basahin ang kanyang salita. That is very important because the Word of God will bring faith. Stir up the faith.